Sinend sa'kin ni Kay yung ano, yung whiteboard nila putya sabi ko, anong bang gagawin niyo, time machine? Puta tangina di mo alam kung galing Egypt yung mga script ba ng Egypt 'to, ano ba 'to? Parang hieroglyphics, eh, 'no? What Sinend ko the rin heck? kay Ryan sabi na Ryan, "Tangina mo pre nagpapahinga ako dito sa stress ako sinend mo." Tangina ako tangina ako naghahati lang ako ng sibuyas papakita sa'kin ni pareng ano, Kay, eh. Sabi ko, "What the heck?" Ito yata yung solusyon sa poverty, eh. Yan yata yung missing formula para sa future ng humanity. Tangina Ay, pre naka-record kailangan na. maganda yung sulat mo dun dahil 'pag ang pangit pa naman ng sulat ng mga dani, 'di lalong magulo yun. Tol, yun ang kagandahan na advantage kasi hindi rin magandang handwriting ko. Pagdating ko rito, puta hindi pala ako nag-iisa. Sa Pilipinas, pagandahan ng handwriting, Oo, di ba? puta tangina papaluin ako ng tita ko 'pag yung letter A ko parang, triangle, puta. Ano ba sinasabi nila? Ano ba tong handwriting mo? Parang kinalain ka naman Parang ako. kinalahig ng manok. Yun lagi nila sinasabi, di ba? Parang kinalahig ng manok, what the heck? Papaalam ko lang naka-record na tayo. So, welcome. Sa isa na naman sa pinakamatagal na panahon ng aming pagbabalik sa At kwentuhan ang mga dako. giniginaw ng mga betlog. Kwentuhan dako. Kaya giniginaw ang mga betlog namin, no? Kasi for the past 18 years, yeah, first time ulit na nag-snow ng ganito kakapal sa buong Copenhagen. Malamang bago i-upload to, meron kaming video ni papakita gaano kakapal yung snow. Tingnan nyo somewhere dito. Dito pre, dito nasa gitna ka dapat, eh. dito, dito sa baba lumabas. Dito dito. Dito sa Basta baba dito. lumabas. Dito sa screen na 'to. Kung gaano kakapal yung snow. Meron mga around 2-second clip tungkol sa snow. Kamusta naman ang experience ng pinakamalakas na snowstorm at makapal na snow sa buong Denmark? Putya, lamig pre. Wala 'to Tangina cancel niyan. school ko kanina, eh. May nanalo na pre. May nanalo na. May nanalo na. Wala bang round of applause diyan, Derek? Round of applause? Meron ba tayo? Tagal naman, eh. Hindi yun. Ay! Palpak naman yun. Derek. Yun. Okay ba yun? Yeah. Kung ano pinagpipindot pre. Derek, wala nang warm up si Derek, Tol, hindi nakabisado yung mga buttons. Bago tayo magsimula, kasi ngayon wala kaming topic. Naisip kami ni Kuya Jake, maglalaro tayo ng roleta ng topic ni ChatGPT. Ngayon. Tanungin mo ngayon si ChatGPT kung ano yung magandang topic natin ngayong araw. Okay. Sisimulan natin ang podcast na to. Tatanungin natin si ChatGPT. Ano ba pangalan niyan, pre? Si Jarvis. Reynaldo? Pinangalanan ko siya Jarvis. Si Jarvis. Pangalan Jarvis, ha? Jarvis, anong magandang topic ngayon? Dito kami sa Denmark. It's winter. Gusto namin targetin yung Pinas. Anong mga topic na pwede naming simulan? Pwede kayong mag-focus sa contrast ng buhay sa taglamig ng Denmark at mainit na kapaligiran sa Pilipinas. Ang boring nun. Yung medyo exciting. Gusto nyo pala ng medyo exciting. Pwede ninyong talakayin. Yung mga trending. Kung gusto nyo ng patok sa Pinas, pwede kayong sumabay sa mga trending topics gaya ng latest Pinoy pop culture, mga viral na kwento, o kaya Maging specific ka. Viral na kwento, pag-usapan ang mga bigating Pinoy series o pelikula na pinapanood ng lahat ngayon. O di kaya, hindi tayo sumabay nanonood sa nun. usapan ng mga Hindi kami nanonood niyan, eh. Walang problema. Pwede kayong tumalon sa mga trending na issue sa Pilipinas. Tulad ng usapang ekonomiya,
mga bagong batas, Magpasensyoso nun Hindi, gusto kailangan ng maging AI. specific ka, maging concrete. Bigyan mo kami ng konkretong topic. Ay, putang ina, Sige, patapusin mo ganito. muna ako. Pag-usapan ninyo ang patuloy na usapan tungkol sa West Philippine Sea. Mainit yan at maraming may opinyon. Pwede kayong magdala ng West konti. Philippine Sea? Oo, Tol, kasi ano laging na lang, trending yan sa trending. Pilipinas. Lalo na sa politika, seguridad, at usapang And karapatan sa buhay. gusto yatang pag-usapan ni Kuya Ryan yung mga sa showbiz. Kung showbiz ang trip ni Kuya Ryan, pag-usapan nyo ang mga pinakabagong celebrity intrigue sa Pilipinas. Tulad ng mga hiwalayan o Wa- mga bagong love team na pinag-uusapan ng lahat. Wag si Makagago Idol ni Kuya Ryan yun wag yun. Sige, hindi natin gagalawin si Idol. Marami namang ibang artista at kwento sa showbiz na pwede ninyong talakayin ng masaya. Bilisan mo na, be direct, bilisan mo. Ganito na lang. Mag-focus kayo sa mga upcoming Pinoy award shows, kung sino ang nominado, at i-predict ninyo Wag yun, pangbakla yun Yung yung medyo exciting tsaka trending. Hindi na to Sabi ni Sir, ruleta eh. putang ina mo Mga- pala, kulit mo. Pag-usapan ninyo ang mga biglaang political announcements o mga controversial na statements ng mga public figure sa Pilipinas na laging pinagdedebatehan online. Okay, sino nga? Halimbawa, kung may bigla ang pahayag ang isang sikat na senador o may matapang na statement. Kaya nga, anong topic nga? Anong topic? Ito, konkreto na talaga. Pag-usapan ninyo yung mga artistang naglalabasan na yun para tumakbo sa susunod na eleksyon. Ayan, ang galing mo. Okay, sino yung isang unang tao na itatakal namin? Pwede ninyong simulan kay Isko Moreno. Ayan, okay, Isko Moreno. Tantararan, tarat, Isko Moreno. Isko Moreno, Ang sabi ni Isko Jarvis, Moreno, pare. Alaala lang, no? Si ChatGPT, siya lang yung Si Jarvis. qualified para dito. Si Jarvis, siya lang yung nag-isang qualified pag-usapan to. At salamat kay Jarvis sa haba ng pasensya niya dahil kanina pa siya kinakat ni Kuya Shay. Nagulat ako, nilagbo, putangin na naman tol, patapusin mo muna ako. Ang bastos mo naman eh. Anong bilisan? Gusto mong bilisan ko pagkitil sa buhay mo? Buti hindi ko ano. Buti hindi ko alam ko saan ka nakatira. Ganun. Isko Moreno daw, pre. Isko Moreno. Ano bang mabait yan si Isko Moreno Ganito lang tol, kasi ang pagkakalam natin kay Isko Moreno patsi-patsi lang. So pitikin natin siya ng kung ano lang talaga alam natin. Ang alam ko pare, ang Manila, simula siyang na-re-elect sa mayor, wala siyang budget daw. Kasi naubos daw. Ang tinuturo niya, yung prior na naupo bago siya ulit bumalik sa pagiging mayor. Pero kumandidato Which is siya sino yun? ng vice-presidente. Kung natatanda ko. Pero sino ba yung previous na mayor? Siya rin. Hindi ko Siya kilala rin yung babae previous alam ko mayor. babae nanalo nun. Alam ko babae nanalo nun. Hindi ba siya rin? Hindi, pero ito nga kasi yung pinaka big catch. Nung, before siya kumandidato ng higher office, ang Manila nun, kumbaga gusto niyang baguhin yung image through social media. Yun yung winawalis niya daw yung Manila, di ba? Yeah. So, meron Maganda pa nga yung nang pinapakita niya din Yeah. Yung sila Kernel sukat-sukat. Nangutang siya ng 10 billion, hindi nangutang, kumuha siya ng 10 billion as a budget para lang doon. Pero kung isipin mo yung overall na ginastos mo, baga talaga bang 10 billion yan? 10 billion pesos? Ang ginastos niya sa lahat, ilang taon yun? Sabi daw. Yung buong pag-upo niya kasi simula na naupo siya, parang ginawa niya parang Ben Tulfo approach Yung Tulfo Brothers approach, yung cutthroat. Cutthroat? Ano yun? Walang jurisdiction. Walang pag illegal ka, tanggal ka. Okay. Lilinisin yung
Naintindihan ko naman kasi bawal naman talaga na 'pag wala kang registration, lisensya, whatsoever, hindi ka puwedeng magtayo ng puwesto, eh. Naintindihan ko talaga 'yun. Mm. Tsaka pang mga emergency rin 'yan, mga Mm. 'yan, eh, na way pa ambulansya. 'Di ba kaya nai-stuck yung mga ambulansya sometimes? Tsaka kaya madumi. Although luminis sa Manila, pero ang problema kasi hindi 'yun permanenteng solusyon. Alam mo nang walang mga pagkakakitaan yung mga tao, eh. Kumbaga hindi ba sapat yung 10 billion na yun para sa sige ganito, merong budget ang opisina namin ng ganito kalaking portion, tapos dagdagan niyo na lang ng pero alam ko may gano'n din yata parang 20-20 ang laglag nila para mabayaran yung buong upa sa puwesto. 20 pesos. Yun yung natatandaan ko pero kung nagkakamali na yung memory ko. This was very long time ago, 2016 election pa pare. Putang malaki na yun. Siguro mga 500 na ngayon man. Ano yun, hindi 2016, 2016 kasi nung nanalo ang presidente si Marcos, a couple of months or years parang nanalo siyang mayor ulit, eh. Mm. Hmm. Pero Pero yun anong solusyon diyan? Bigyan ng trabaho yung mga tao. hindi push the red button pare. Ayan, push the red button. Yan lang lahat ng solusyon diyan pare. Restart ang tawag. Ayan. Okay, Jarvis, next Hindi sandali, stop. kayo naman magkwento tungkol kay Isko. Yun yung pagkakaalam ko. Sige, game ako sa susunod. Kay Isko wala akong alam niyan kay Isko. Ang alam ko lang diyan kay Isko, akala ko siya yung real G. Kasi ang para siyang ano, eh, laking kali siya 'di ba, bago siya maging artista. Kaya Akala ko talaga siya na yung lulutas ng ano, eh, which is pinakita niya nung mga first months na nililinis niya nga yung Maynila, ganyan. Pero ewan ko, yeah, wala. yun lang yung mga alam ko. Hindi ako deep dive kay Yorme. Nung unang panahon, masarap paniwalaan yung ganyan, pero lagi mo tatandaan. Protege ni ano yan eh, ni Estrada, before siya naging mayor. At wag ka pare, Yeah. nung protege siya ni Estrada, hindi ko matanda kung nasibak siya. Kasi, nadamay siya doon Drugs. sa kaso ni Estrada. Hindi ba siya drugs nadamay? Ay, payola. Yung payola, yeah. Kaya Yung wala ka ng ano, yung weteng-weteng. wala ka ng ibang, gagawin ngayon kundi push the red button. Like and subscribe guys, Ewan ko si Kuya Kai kung Ikaw kilala niyo kilala mo siya, si no? Isko. Kilala mo si Isko? Hindi, pero hindi ko siya kilala ng politician, eh. Kilala ko lang siya nag-artista siya, eh. Mm. Di alam ko Ay, dati panahon ni nun, di Kuya ba James. mayor ba siya ng Pasay nun? Manila. Ano siya, vice mayor ni Estrada. Yeah. Pero tama nga yung sabi ni ano, ni Jake nun, di ba? Nung bago pa siya tumakbo ng vice president ba yun? Mm. He looks promising, eh. Mukha talaga, ang galing, eh. Hindi mo alam kung nag-a-acting o talagang Yun nga rin ang problema kasi 'di ba? makikita mo talaga na may ano na siya, may pedigree na siya ng pagiging politician. Kasi alam niya kaagad kung paano huliin yung ano mo eh, yung kiliti mo eh. 'Di ba? Meron pa Ang biggest na problema doon pa. Pag may ganung clash ng pedigree, ikaw yung tipo ng tao na ano eh, na ang intention mo hindi talaga purong alam mo yun, pagtulong o serbisyo. Kasi ano eh, yung mga ganung bagay, may mga bagay na ginagawa ang politician na ano, sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas na hindi nila kailangang ipangalandakan. Pag nabalita sa news, okay. Pag hindi nabalita, okay lang din. Parte na achievement yun. Yeah. Kumbaga, meron kang camera 24/7 sa harap ng mukha mo dyan sa show. Ito yung ginawa ko. Ito yung nilinis ko. Ito yung
hindi na siya hindi na siya public service. It's more on parang tandaan niyo, ang laki ng utang na loob niyo sa akin. Pero hindi naman totoo 'yun kasi hindi mo naman pera ginamit doon. Social media service na. Kumbaga ginagamit mo yung setang public service in your own personal interest. Doon ko nakita na meron siyang pedigree ng politician. Yan, yung I'm pretty sure hindi lang ako. Marami talaga may ayaw sa kanya. Kasi, lalo pa nung sinabi yung direkta, pagka kumakandidato ka, meron kang parang contribution na sinasabi. Kasi umaabot yung pare ng pinakamababa na siguro 50 million. Mm. Gagastusin yun para sa buong candidacy mo. Staff mo may hawak nun. Ito yung good part nun. Laging may sobra yun, pare. Matapos ang election. Ikaw, dahil binigay na sa'yo ang pera as a donation, meron kang freedom either itago mo o gamitin mo to other things na parang according to your own political beliefs. Alam ko nakakuha yara siya ng 92 million. 92 o 42 million, mga ganun. Putang ina, Ang laking pinampere. diferensya, no? 42 from 92. Pinampere. Pero around that ballpark. Pinamperya daw ng mga, pinamperya niya lang daw kasama yung mga tropa niyang rugby boys nung 1988 eh. Ang inang yan. Well, hindi na yan tangina, palagay mo, kakain pa yan sa mga karinderya mo. Ay, dawat na yun. No ka ba? Minsan Wakalinan ka nga yan eh. Minsan OA na yung pagbabaliktad niya ng mga word eh. Okay na, ibasura na yung topic na yun. Napaka nakakarimarim yung topic. Jarvis, yung unang topic na binigay mo, nakakarimarim. Ano yung next topic namin? Teka lang, may tatanong pala ako sa inyo. Walang problema. Para ako nasa food industry. Yung spec, paano ginagamit yun? Saan ginagamit yun? Pag magre-render ka ng pat, pwede mong gamitin yan para gamitin siya ulit na tabalan ng karne? Taba. Yeah. Kahit anong taba ng karne, pwede mong gawing fat rendering para gamitin na sa all natural cooking oil. Nga. Yeah, tsaka ginagamit mo rin yun sa sa sauce. Okay, kasi galing liver po slide, pare. Liver spread. Yeah, liver spread, tas okay, kasi pwede mo rin gamitin sa burger. Galing ako ng menu. Nakita ko may specs ang ginagamit. So parang feeling ko purong taba lang, di ba? Akala ko naman binabalot yun sa meat. Pag kunyari binili mong meat, lean meat, pwede mo siya ibalot doon, di ba? Hindi siya lulutong pag binalot mo yung fats. Magiging actually, akala ko ginagamit siya para maging moist yung karne. Ano yan, pare? Dapat doon manipis. Ang tawag doon bodying spec. Usually gagamitin mo yun pag magluluto ka ng turkey o kaya ng goose. Okay. Yan ang gagamitin mo. Hindi siya mag-dry. Pwede mo rin igiling yun. Sabay patuyuin mo, irolyo. Sabay ilagay sa ibang topic yan. Okay, Jarvis, tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy lang po. Anong second topic namin, Jarvis? Sige, tuloy tayo. Ang second topic ninyo, pag-usapan ninyo kung paano nagbabago ang mga Pinoy beauty pageants. Laging trending ang mga yan. At sigurado lalaki na sila ngayon. Ang listeners. Ayun na, wala tayong magagawa. Nang binitawan ni parang Jarvis. Bakit daw nagbabago ang mga beauty pageant ngayon? In what way? Kasi lalaki na sila ngayon. Pocha lahat na, no? Oh my God. Teka lang, hindi ko alam kung alam niyo rin na ang beauty pageant pa pumapayag na sila ng equality na pwede nang sumali yung mga trans. Yun ang tanong ko, may sarili silang contest. Yun ang mga trans. Yeah. Jarvis, pwede na bang sumali yung mga transgender sa mga pageant sa Pilipinas? Oo, pwede na. Inclusive na ang ilang malalaking pageant sa Pilipinas, kaya may mga transgender women ang sumasali at rumarampa sa mga national competitions.
Oh my. Chicey. Lalo ko ba Hindi pwede yan, pero pre. kailangan mo munang pumili ng agency, Autobots or Decepticons ka ba? Paano hindi pwede yan, tol? Nakasali na nga eh. Okay. Okay, sa pageant, sige, maybe. Lulunukin ko na. Pwede lang. Tol, hindi naman yung suntukan, pre. Wag Hindi lang pala sa mga sports. Okay. Sa mga- Wag lang sa mga sports, okay? Okay, pwede, Kung sige. suntukan yan, pre, sabi mo wag. Sige, sumali kayo lahat. Ano ba? Sa palagay ko, pare, ito nga nakakatawa, no? Yung kategorya ng kagandahan, pag tinitingnan mo, tayo mga lalaki, may mga certain ano lang tayo, parang point of reference ng kagandahan. Pero pag nanggaling ka pare sa trans gay community, yung point of reference nila pare, kung tayo meron tayong tatlo, yung tatlo natin, 1,000 sa kanila yun. Simulan mo sa kapal ng makeup, sa layering ng foundation, yung sequence ng damit. Tayo pag tinitingnan natin damit, tinitingnan na natin yung kurba eh. Sila tinitingnan nila yung pinaka-detalye ng ano kayong material ginamit dito. Hindi naman siya yero, hindi naman siya aluminium. Yung babae, yung mga babae sinasabi mo, yung mga transgender. Pare-parehas pare, mga transgender, mga babae. Yung, kumbaga, kapalagay ko yan, in a certain manner, lalo na mga transgender pare, mas wala pa ako nakitang babae na yung talagang kuwari sa isang international na sa Pilipinas para mga artista, yung mga makeup artist. Oo, Majority sa kanila mga gay. Tsaka mga nagtuturo paano rumampas sa catwalk, no? Para show Kumbaga class. sila yung expert eh. Bakit hindi sila pa sila pala yung expert eh. Matatalino yung mga bakla no, madiskarte. Pero ganun talaga pre, interest nila yan. Kumbaga meron silang eye mata sa estetiko ng kagandahan. O di subuan na. Ganun pala eh. O next topic na yan, buta magkasubuan pa. Tangina yan. Jarvis, next topic na, baka magkasubuan pa dito. Next topic na. Hindi siya galit sa bakla. Ganyan lang talaga siya. Medyo violent lang siya pag nakapag-usapan niya. Ang mga viral na small businesses sa Pilipinas, mga kakaibang produkto o trending food concepts na pumatok online. Pangat yan. Next. O siya, kung mas gusto nyo ng mas matindi, Nabubullshit na si Siri. pag-usapan ninyo ang Si mga Jarvis na yun. controversial na prank sa social media na minsan ay napupunta na sa legal na issue. Ayan. Issue na yan. Ayan, okay. Mga prankster daw sa social media at napupunta na sa mga legal issue. Isa na yung kay Vitali dyan, sigurado. Number 1 yun. Meron akong tanong. Majority ng mga tao ngayon, gusto nilang humaharap sa camera, pinapost sa social media. Ginagamit nilang content, ultimo yung bagay na hindi mo naman dapat content. Psychologically speaking, about us na pagiging Na parang wow mali, di ba? Ano kaya yung rason nun? Na gusto natin idea ng parang yung kahit na 5 minutes of fame na sinasabi ni Andy Warhol. Andy Warhol? I'm sorry, 15 minutes of fame. Everybody could have their 15 minutes of fame. Parang ganyan sinabi niya. Dahil siguro for entertainment lang. Kaya, pero yung iba lang sumusobra, di ba? Parang wow mali lang yan dati. Just for laughs. Kung sinabi mong for entertainment, at yung entertainment mo parang sort of parang private joke between you or your friends or just between you only. Anong sense na kukunan mo siya sa ng camera, ipopost mo sa social media para hindi naman yun yung humor ng ibang tao. Hindi wag nilang panoorin yung content natin kung for example, kaya siniseguro, papasok tayo dyan sa sinasabi yung mga prank na sa isip na nakakatawa to. Hindi siya mapipigon nito. Pero sa iba hindi nakakatawa, no?
I guess yung punk na ano na meron siyang parang alam mo pinag-isipan na punchline. Okay yun eh. Hindi yung kay Vitali kasi kakaiba, eh, para siyang ano, eh, parang dina-down niya, eh, hindi joke, eh, alam mo 'yun? Parang dina-down niya yung ano, yung puta security guard kukuhaan mo ano ba 'yun, sinakyan pa yata yung motor, eh. Nandi-degrade, no? Pero yun nga kasi yung aim niya pare. Oo, Pero yun nga kasi sinakyan ta's kinuha yung sombrero, sabi pero yun nga kasi ang aim ng ano ng mga ganong klaseng content. Kumbaga para sa kanila, yung notoriety pare, yun yung pinaka-importante. Wala silang pakialam sa consequence, wala silang pakialam sa kung anong personal mong opinion. Notoriety hinahabol nila, yun yung nagbibigay sa kanila mas maraming views. Eh. Alam mo yun? Kumbaga, kaya nga minsan naisip ko na, siguro may yung personality talaga natin mga tao, psychologically speaking, meron tayong sinasabing parang dark, hindi naman pwede yung parang mga May dark na mga thoughts sa isip may mo. nakita nga ako, pre, naka-cut ka, pre. Hindi ako Habang na yung mga ano? hindi yung kumbaga yung mga dark thoughts sa isip mo, yun yung pag nakikita mo nagmamanifest sa my screen, magkakaroon ka ng interest panoorin. Kahit na, kasi di ba tayo naman mga tao, pinifilter lang natin lahat ng bagay. Di ba? Kumbaga pag nakakapanood ka ng isang tao na wala siyang filter, yung ondaran siya lagi kung ano yung, putang na, okay to. Parang naisip ko parang ano. Bakit 7 billion tayo? Iba-iba tayo ng personality. Kumbaga, kung yun yung kinikater ng content mo para sa kanila, I guess more power to you. Di ba? Yeah. Depende sa audience, di ba? Kanya-kanyang audience. Kayo ba, ano ba yung kino-consider niyo na, sabi, for example na lang, prank na, this is funny. Ano to, para sa akin, parang, isa to sa pinaka-nakakatawa na panood ko. Ay, Saka Kuya yung Kyle, mga anong sa tingin mo, Kuya Kyle? nananakot. Kala ko nananaksak, eh. Puta. Ay, yung Siya. ano ba sinasabi? Naputol Yung mga gas ka. nagsusot ng parang Kala ko clown yung costume tapos may yung mga kutsilyo. nananaksak. Yun medyo overboard yun kasi baka mamaya mabaril ka dun, eh. Tanginan yan. Yun lang. Kaya Pero yung ba nananakot nakakat yun, o ako lang lalo na yung nakakat? yung mga napapanood ko sa Tangina. mga Indonesia, yung mga naghihintay sa parang waiting shed, tapos kunyari may darating na white lady, di ba? Tapos nagtatakbuhan sila, diba? Tanginan yan. Nakakatawa nga yun. Gusto ko yung mga Saka yung nakaupo sa gawa ng bamboo sa India, tapos iipitin nila yung betlog. Ano ba nun? Eh, Yung mga gusto ko. Usapang betlog. May Kuya Jake. Meron din ako napanood lately yung ang rason daw kung bakit namamatay yung mga lalaki. May mga mag-asawa, di ba? Naglagay sila ng apple juice sa unahan. So, umalis sila, sabi sa asawa nila, hey, huwag mong iinumin yan, apple juice yan. So, umalis yung babae. Bumalik siya, tapos bilang parang gumagawa siya ng content, hey, sabi na pag pinaghalo na yung apple juice sa yung ihi mo, sinangsaw mo to, pag iba yung kulay, so lalaki parang, inihian mo yan? Ininom ko yan, eh, di ba? So, lahat ng mga lalaki parang nasusuka, parang, sabi, bakit anong nangyari sa'yo? Sabi yan, umihi ka dyan? Yeah. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo inumin? Ininom mo ba? Oo, uminom ako konti. Sabi ko, tangina, kulit mo. Kaya pala honey medyo acidic, meron parang tangy, tangy. Parang tangy sa dila. Sigurado kang apple juice to, hindi apple cider. Hinalawa mo na apple cider na yun, pre. Ay, maganda yung mga ganun, yung mga ganong prank na, yun alam mo talaga pinag-isipan eh. Kasi may punchline yung dulo eh. Kumbaga, alam mo yun, yung kumbaga para siyang double encanto na binarningan na kita tapos nung kumbaga na-booking siya na hindi pa pala yung punchline pala inihian yung alam mo, Meron din ako nakita yung minsan din yung parang kasama nila yung may mga parang alam mo yung mga parents tapos may mga anak sila tapos yung anak nila kasama nila sa joke nila, di ba? Para meron ako nakita yung batang lalaki kasama na yung mom niya.
Tapos ano, parang yung premise ng joke na sinigawan yung anak niya ng kaibigan, "Hey, Derek, you got a tiny penis. It's the size of a Tic Tac." Sabi ng bata, "Yeah, that's why your mom's mouth smells good." Yan na Di na ba? Mga naano ganong ko klase, yun medyo na nakakatawa, di ba? napanood ko rin yun. Meron ako Minsan Napanood napanood ko gusto, rin pare. yan. Ano yan, Paul? gusto ko lang yung mga wholesome video. Minsan natatawa rin ako sa mga, alam mo yung mga baby nagmumura. Oh, yeah. It's a fucking goat! Alam mo, Mm. Yung mga ano, pinapatakan ng lemon sa bunganga habang tulog, yun yung isa rin yan gusto ko rin yun, eh. Pero kailangan close mo yung tao na yun, Tol. Ang hirap Yeah, ng ganun cause ng hindi mo ng bagong kakilala gising, pagka masuntok ka biglang nun, magigising. Mm. oo, kaya Meron naman subukan mo napanood, ng Tol, ano? subukan mo ng mainit na ulam, nagiging rapper, eh. Di ba 'pag subukan hindi mo napansin mainit pala, 'pag gano'n mo, naging rapper biglang, putang ina. Yeah, may ganun prank sa Pilipinas Meron ngayon, naman yung kumakain sila ng fishball, tapos nasubukan siya ng kaibigan niya, pero yung kaibigan niya kumuha ng fishball, so yung kakaprito pa lang. O talo, subukan mo. Oo, Paano mo ano Pag ganun? subo, yeah, oo, tas may, pag sumubo siya, pag gumanon siya, oo, merong rap ni Basta Rhymes, nagi let's go! Tugu. Tawa, man. Meron tangina naman yan. isa pare, ano yung nanay nakahiga sa kwarto. Sabi ng tatay, paluin mo ng empty na bote. Ano yung ganun? Sabi ng anak, hindi. Sabi, magagalit si mama. Sabi, paluin ko sa puwet si mama. Paluin mo ng bote sa ulo. Hindi magagalit, tatakbo tayo sa may sala. Ginawa niya, pinalo niya sa puwet yung asawa niya. Tapos yung anak niyang bata, pinalo siya sa ulo. Ginawa tatay na unang tumakbo sa pinto, nilak yung pinto. Sinurado yung pinto. Nagkatingin sa nanay niya. Yung mga ganun joke, Meron okay sila napanood yun, yung, pero yung yung parang couple sa Pilipinas, na tinatanong siya ng asawa niya, tanong niya, mahal, sabi ng babae, kumakain ka ba ng ano? Kumakain ka ba ng balot ba yun? Para something like that. Oo, kumakain ako niyan. Ng ano, meron pa si tanong na isang pagkain. Oo, kumakain ako niyan. Tangina, mapanghinga, kinakain ko, yan pa kaya. Tangina to mga tuloy. oh my God. Tuloy-tuloy lang po tayo. Jarvis, baka bago kapangihan dito, ano yung next topic natin? Ano next topic natin? Para sa next topic ninyo, diretsong i-analyze ninyo ang mga bagong batas na may malaking epekto sa mga OFW. Laging mainit ang usapan dyan at may pakinabang. Magbigay ka mo ng example, pare. Magbigay ka ng example. Uy, Halimbawa, magbigay ka ng example. Uy. sige. Halimbawa yung bagong batas tungkol sa deployment ban Sige, sa ilang sige bansa. niya. Sige, gago Ano ka ang eh. implikasyon Sige. nito sa mga OFW at sa mga pamilya nila? Okay, Ano narinig raw? niyo yun, pre? Ano yan? Jarvis. Ulitin mo nga, di nila narinig eh. Sige. Halimbawa, pag-usapan ninyo ang isang bagong batas na naglalagay ng deployment ban sa ilang bansa. Pagkatapos, talakayin ninyo kung paano ito nakakaapekto sa mga OFW at sa mga pamilya nila. Okay, sige. Let's go. Ay, Deployment ban sa ilang bansa? Meron pala, no? At some point in time, kahit nasabihin hindi tayo kahit nasa level tayo sinasabi imigrante tayo. Nabibili rin ba na may similarity pa rin tayo sa OFW? Siguro pag nag-send ka ng pera sa bansa sa Pinas, atin talagang OFW .
Pero Oo. kung di nagse-send regularly, I don't think parang OFW kasi may base na Pera, rin tayo dito, eh, 'di balikbayan ba? box. Balikbayan box, pera. Kasi ang dami 'di bang perang nanggagaling sa iba't ibang bansa through OFW nga, dumarating Naku, sa Pinas. nung unang Yeah, panahon dito sa balikbayan na Denmark, Mark. ako, inbound kami. Yuck! Yuck! Yeah. Fucking inbound, fucking ulening. So gross. Ah. Gano'n ba 'yun? Hindi ano, um, nung unang panahon, I think that was around 70s and 80s, madaling pumasok ng Denmark. Kasi meron silang sinasabi na parang ano, parang work invitation. Kasi yung workforce ng Denmark no'n hindi gano'n kalaki. Eh, gusto nilang mag-global yung bansa itself. Kailangan na ng mas maraming workforce. Um, naka-staple do'n na puwede kang magtrabaho, pero hindi ka eligible sa permanent residency. Pero siyempre nung tumagal na yung mga tao, nakita sila ng loophole na puwede pala talaga. Kaya mag-asawa ka ng naturally born dito or ikaw mismo mag-apply sa sarili mo. So do'n yung ang dami ng influx sa pumasok dito. Parang feeling ko isang factor siguro na nag-aano sila na nagba-ban sila ng mga pumapasok dito. May mga certain qualification kagaya ng ano ng ayun na may mga certain way para pumasok dito kagaya ng pagiging au pair na nakita nila na kasi yung ang ibig sabihin nun talaga parang ano parang kang nagsi-share ng ano ng culture mo at sinishare nila yung culture nila sa'yo. Yun yung sa tenure mo ng pagiging au pair. Kasama na rin doon yung mag-aalaga ka ng bata siyempre. Pero hindi nun ibig Hindi sabihin na pre, katulong ka. hindi 'yun. Hindi kasama yung pag-aalaga ng bata pre. Hindi ano naman yan pare kumbaga kasi kino-consider ka Yeah, nila as yeah, one of the parang family. parang ano mo 'yun, kusang loob mo 'yun, pero walang nakalagay sa Oo. kontrata na mag-aalaga ka, maglilinis ka at alam mo 'yun, Hmm. linisin mo yung kotse ng host mo. Kumbaga ano 'Yun ang legal contract. Pero siyempre pero wala hindi yun ginagawa pa rin ng iba. hmm. Kumbaga Pero yun ano lang mo na 'yun, eh, parang pakitang ano mo na 'yun, eh, yung tao na 'yun, eh, parang tulong mo na lang din, 'di ba? Kahit ikaw pero yung yun na nga, eh. nagbayad ng 50K. Sila 'di ba Well, sila yung host na nagbigay pala ng 50K? ano lang naman yun, show money lang yun, hindi naman Mm. ano yun. Pero yun ang yung pinaka-worst part dun kasi kumbaga nakita nila na ganun yung ginagawa. So, kinat nila yun. Meron pa rin pero medyo mahigpit na. Tapos sumunod yatang nabalita rito tungkol sa mga pumapasok na mga foreigners was may mga Nepalese na estudyante na na-approve para makakuha ng student visa. Pagdating dito, hindi naman nag-aaral talaga. Nagtatrabaho lang sila. Mm. Mm. At least Nagpapadala nagtatrabaho. lang ng pera. Mm. Ang galing ni Mahirap Ayun na Fleming na 'yun nga eh. magpurasin 'no? kung puta ko. Flaming yung puta pa Daming rin. rules na alam, wala akong alam Tol, diyan. mga chismis lang ton pagka napagkwentuhan sa trabaho eh. Lalo na pag nakaka ano ka ng katrabaho mo na nagka-girlfriend ng Flaming Pilipinang au pair oras tapos may mga puta. kwento niya. Pero Yeah. Yung mga kwento niya mga nabasa dating. ko lately sa Norway daw 'pag refugee ka, hindi ka puwede magkaroon ng ano, tawag nito? Residence permit, Hindi, social ano, yung hindi ka puwede mag-consent yan 5 years. security. Ah, So kailangan mo talaga magtrabaho. Kaya magtrabaho kasi marami daw sila na-experience na oras mabigyan na ng parang tulong sa gobyerno, hindi na raw nagtatrabaho, 'di ba? Ayaw na magtrabaho men. Mm. mm. Pero maganda rin sa country natin Tine-take yun, men. advantage Marami lang talaga nagtatrabaho ng eh. ti ti mm. Talagang Hindi mo yung mga law na yun ginawa naman lang talaga yung mga yun para sa talagang mga native na tao dun, eh. Pero itong mga Di ba, foreigner na pupunta sa ibang bansa na yun siyempre andiyan naman yung human rights, bibigyan natin sila, 'di ba? Tas te-take advantage ng iba kaya kaya siguro na bina-ban na nga, which is well, tama naman, 'di ba? marami rin naman kumbaga parang feeling ko kasi
may mga certain ano ba tawag ito, yung nangyayari sa atin sa Pilipinas na mas gugustuhin natin yung yung walang kasiguraduhan sa ibang bansa kaysa mag-stay ka sa Pilipinas na alam mo yun, siguro may tsansa yung mga ganong tipo. Lagi nating iniisip, Yeah. kasi mas malaki yung value ng pera nila ron. Without even thinking, pag nandudong ka na, gumagastos ka rin. Gumagastos ka pambayad ng bahay. Gumagastos ka sa pagkain mo. Kung wala kang kotse, sa pamasahe mo. Kung may kotse ka, yung panggas ng kotse mo, yung pambayad mo ng kotse. Di ba? Kumbaga Pero sa parang tingin ko rin kasi Hmm. yung mga nasa Pilipinas, 'di ba? Lalo na pag ganyan umuwi ka dito, tapos tinatanong nila, "Magkano kinikita mo?" Tapos sinabi nila, "Magkano sa pesos 'yun?" Tapos malalaman nila gano'n kinikita mo, 'di ba? Hmm. Pero minsan nakakalimutan nila pag Hmm. pag bumalik ka na kunyari bumalik tayo sa Denmark, magtatrabaho ka, hindi naman pesos yung binabayaran mo, eh, Danish krona na, eh. Hmm. Kumbaga hindi naman hindi naman naka-substitute yung exchange rate nyo rito sa exchange rate namin. Exactly, totoo 'yun. Eh, Oh, puta na ako nga wala akong 2 pares lang sapatos ko, eh. ito na Sponsor ngayon. ka Isko Moreno. Ito na nga malaking pagkakamali, no? Putang na pinag-uusapan na rin lang natin sa mundo yung tungkol sa flood project na putang inang yan, no? So, ito na. Sige, sige. Bakit ba hindi natin nare-realize na kumbaga ginagamit nila tayo na parang kasi wala na tayong GDP na sinasabi, yung global product something. I forgot ko ano yung P. Kumbaga ang natural resources natin wala na. So ang ginagawa ngayon ng mga tao, puta, kahit na may pinag-aralan ka, the best way para ma-realize mo yung buhay mo, kailangan mo mag-abroad. Pero hindi natin nare-realize yung mga taong responsable para ayusin yung ekonomiya natin, para palaguin yung industriya natin. Parang wala nang pakialam sa atin, men. Diba, saan ka makakita pare pag nandun ka? Ang hirap pumanap ng full-time. Laging sabi sa'yo, contractual lang to. Lahat Pagdating mo pa rin sa contractual. contractual, hindi siya direct hiring pare, agency. So, sino yung gagong nag-approve nun, men? Sana Bukod ako siya naka-imbento ng math, pare. Yan yung masarap putulan ng ilong kung sino naka-imbento ng contractual. Hindi, saka yung tol, yung may Tangina yan. Okay, tuloy. yung pagtatrabaho ko sa Pilipinas may age limit. What the fuck is that shit? Ano pa yun? Yeah. Tapos may drug test. So may 'di ba? Pag may kapansanan ka, hindi ka pwede. Yun yung Yung mga drug test Babase lahat kasi natin pinapadrug sa test yung mga sa politician, putang Amerika. ina yan. Yeah. What the Pero lahat yan negative yan kasi naniniwala ako para hindi mo kailangan ng drugs para gumawa ng masamang bagay. Yan, tuloy-tuloy po tayo Marami bago ng pa magkasinghutan ng pan-Jeprox dito. Jarvis, anong next topic? Para sa susunod, ayin ninyo ang mga scam at fraud na madalas mabiktima ang mga Pinoy online at paano ito maiiwasan. Example. Meron na ako pare. Halimbawa, Babalik tayo pare yung kay mga investment scam sa social media na nangiengganyo ng malaking balik. Tapos bigla na lang nawawala. Paano malalaman ng mga Pinoy kung alin ang lehitimo at alin ang panloloko? Okay. Tangina, uso pa rin pala, marami pa rin talagang naloloko. Tol, pinaka-trending. Kung hindi nyo alam, kwento ko lang po. Pero malamang kung may makakarinig itong taga-Pilipinas, alam nila itong kwento na ba. May isang lalaki, ang pangalan niya si Francis Leo Marcos. Ang trabaho niya, magpapanggap siyang milyonaryo. Tapos i-document niya sa telepono niyang bulok. Tapos sasabihin niya na tutulong siya. Pandemic time to. Tutulong daw siya sa mga naapektuhan ng pandemya dahil trilyonaryo daw siya. Bibigyan daw siya ng bilyon-bilyon. Ang ginagawa niya to pare, kumbaga inaaya niya yung mga OFW na tumulong at mag-donate. 8 million pesos pare. Sa isang sinasabi niya, okay, magagawa tayo humanitarian ngayon. Sa isang event na to, kailangan ko ng ganito kalaki. Sasabihin, ang nalikom lang namin is 8 million. Sasabihin niya, sige, ibigay niyo sa akin yung 8 million. Dodoblehin ko yan pagka nandoon na yung event.
Gagawin niya lang para sa 8 million na gagastos lang siya ng what? Less than 100,000. The rest, kanya na. What the hell? Sino tong hunghang na to? Tangina. Ang bangis, di ba? Maraming diehard fans Nahu- pare si Francis Lea Marcos. Nahuli. Ito yung worst part. Hindi siya nahuli sa estafa. Hindi rin siya nahuli sa, ano ba yung pag nag-scam ka, may tawag yun sa kaso na yan. Hindi Mandorobo. naman, wala namang anti-scamming law, pero alam ko may tawag yun sa kaso na yan. Pero yeah, nahuli siya pare dahil namimigay siya ng salamin na number 1, hindi siya approved at number 2, hindi sila professional para magbigay ng salamin. Salamin na, Yun lang siya nahuli ng NBI. Salamin. I mean, Sunglasses. nagpre-prescribe siya ng salamin o sunglasses o ano yun? Ganito yung pagkakasabi niya, pre. Mamimigay tayo ng bigas sa mga nagugutom at mamimigay tayo ng salamin sa mga bulag. Kailan nagsalamin ng bulag? Salamin. Naka-record to, Okay. pre. Makapanood niyo to sa YouTube. Nakakulong na to, itong taong to. Nakulong pero nakalabas. Naka-ano siya, naka-bail actually. Apo, tas talagang Pero kailangan magkakaroon niya siya ng lumabas kasi- pang-bail niya. May 8 million siya eh. More than that, pare, hindi lang 8 million. Isang event lang yun. Nakailang event siya nun. Imagine that. Pero feeling ko hindi lang to isang tao eh. Noong unang panahon, this was parang isang malaking sindikato. Anong pangalan nitong? Ang pangalan niya? Si Francis Leo. Ang totoong pangalan niya pare, si Norman Mangusin. Putang ina, mukhang niresearch mo, pati yung butthole nito ah. Ang pangalan, Norman? Mangusin. Yun yung pangalan niya pare, taga Isabela. Putang ina, pogi ah. Ano, ito- ang galing ng ilong no? Mukhang upuan ng bisikleta yung ilong. Ay puta, talagang pag ako yung ano nito. Tapos yung texture ng balat parang wallet na matagal nang hindi nahugot sa bulsa. Ayan no. Ang pogi pala, talagang nga naman mag-donate ka dyan, man. Nakikita niyo ba? Bangis no? Yan Ano pala to, yun. tatay ba Yung ni- parang mayabang. Tatay ba ni Sanderford to? Sino ba to? Gusto ko yung ilong niya eh. Parang upuan ng bisikleta. So Yavraz, almost 4 years. Released from prison after almost 4 years? Yeah, nakulong siya ng 4 na taon pare. Holy crap. Pero hindi naman talaga kulungan, BJMP lang. Parang may sarili siyang selda, katapat niya yung mga ibang nakakulong. May special siyang kulungan. Pero ano ba siya? Hunghang ba siya? O parang normal lang siya na tao na parang bobo lang? Normal siyang tao. Ang tinatarget niya talaga, ano kasi, Scammer, kumbaga. Mapapansin- Scammer siya. mapapansin mo ano siya, budol siya. Meron siyang way ng pananalita at saka confidence. Kapag nagsasalita siya, akala mo alam niya kung ano yung sinasabi niya. Pero habang hinihimay mo yung sinasabi niya pare, parang mamatanong ka na, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin yan sa harap ng maraming tao? Pero Hindi mo mayaman, na-realize may internet na. pero mayaman na siya dati pa. Oo. Hindi. Parang feeling ko ano siya, parang siyang miyembro ng isang malaking sindikato pare. Tapos siya yung ginawang talking head. Okay. Yung ginawa siyang talking head, nung medyo siguro kumikita na siya ng pera, na-realize na, putang ina, ba't ako sasali sa inyo? Pwede akong magtayo ng sarili ko. Itong mga to naniniwala sa akin, hindi naman sa inyo. Pero So gumawa siya ng sarili niyang grupo. so parang nagbabait-baitan siya para makascam ganun. Hindi, ang gusto niya ipamuka, nakamag-anak siya ng Marcos. Ang pakilala niya pa is, anak siya sa labas ni Marcos, pero yung kapatid ni Marcos, na si Pacifico, yun yung parang nagsabi, okay, pakakasalan ko yung nanay mo, ako yung tatay mo. Parang ganun. At ang kwento niya, sa Belgium daw siya pinanganak. Belgium? Kaya, kaya pala kulay tsokolate. Holy shit. Isa sa mga public toilet siguro ng Belgium. Isa sa mga public toilet ng Belgium siya pinanganak siguro na. Galing, wala ko ano, kahit gaano siya kahit sabi mong tumulong siya, basta pag nag-i-scam ka, you're shit. You're shit.
ano ka, Kasi wala pare may mga tao na ano, ang number one siguro pare na una mong iingatan sa mga ganyang klaseng bagay, if it's good to be true, mm, hindi totoo yun. Yung alam mo mm, yun, yung wala kang sabit dito, walang hassle to. Sa 50% ang balik ng pera mo, yung mga ganong mm, tirada. mm, Parang walang, maririnig mo, parang walang risk di ba? mm. It's good to be true pare. Parang hindi totoo yun, basta ganon. Kasi lahat ng Yeah. bagay sa mundo pare, may risk. I i iyan Mataas man o pre, mababa. tignan mo nga sa mata yung mga Pinoy. Tignan mo sa mata at sabihin mo Hmm. kung ano sila, 'wag sila magpapaloko. Ang telepono nyo, no, hindi lang siya pinampi-Facebook. Lumaalangoy ang telepono nyo sa milyong-milyong impormasyon. Well, ang sinasabi ko, wag kang tanga. yun lang yun. Pwede mo nga gamitin yung ginagamit ni Kuya Jake, si ChatGPT, para sabihin, ito ba nang-i-scam? Sabihin siya ni ChatGPT, ay putang ina ka. Sige, tuloy mo, Teka lang, tingnan mo kung ano mangyayari. First time na nagmura si ChatGPT. No? teka lang. Anong pangalan na ulit? Si Norman Mangusin, pare. Jarvis, si Norman Mangusin ba ay isang scammer? Hindi. Si Norman Mangusin, na mas kilala bilang Francis Leo Marcos, ay nasangkot sa mga kaso ng estapa. Ngunit dapat laging dumepende sa opisyal na desisyon ng korte kung scammer nga ang isang tao. Ah, Pag tangina yan. Siguro nasangkot ka, binayaran ni nasangkot, Marcos to si ChatGPT. pag nasangkot ka sa estapa, scammer ka, men. Estapa nga eh. Oo nga. Ito naman si Jarvis. Mababa si Jarvis kasi dumaan daw kasi sa legal Mako-call out daw kasi siya eh. Hindi pa raw kasi proven eh. Yan yung problema kasi naka out on bail siya eh. Kumbaga yung kaso niya, continuous pa rin na hinihir. Hindi pa dinidismiss. My God, man. Yun yung yun yung pinaka worst eh. Yeah, But, pero all in all, feeling ko rin, talagang he's a shithead. Yun ang masasabi. feeling ko rin pare, yung isang pinaka isang malaking scam, ang manosphere pare. Yung mga nagsasabing, para maibalik mo yung pagkalalaki mo, mag-subscribe sa amin, sumali ka sa program, magbabayad ka ng ganito, tuturo namin sa'yo paano ka maging lalaki at maging successful. Yung mga ganong tipo. Tapos pag sumali ka sa program pare, lahat ng program nila, pwede mo i-research na lang sa telepono mo. Nagbayad ka pa para ng 1,000 kroner para sa isang nonsense. Isa lang malaking yun, pre. Oh, Parang Andrew Tate, no? Muntik na ako sumali sa university. Nasali dapat ako doon eh. Ang tol. Ito nga yung nakakaasar dyan. Kung gusto mo palang mag-succeed sila, puta, ikwento mo na paano ginagawa yung sausage, man. Ba't pa magpapaligoy-ligoy, di ba? Sabihin mo na paano ba talaga ginagawa yung sausage. Ano yung step by step na ginawa mo? Para mabot ka dyan sa ano na yan. Pero I doubt, pag kwento niya yun, hindi siya yung all flashy. Dahil kay kwento niya yung pinakapangit, pinakadagat, sino yung kinupal niya para pumunta siya sa ganung posisyon, sino yung mga tinarantado niya. Hindi yun hindi yung flashy. Kumbaga para sa kanya. Focus ang ikwento ko sa inyo. Ngayon, mag-read between the lines, paano gagawin niyo? Anong tulong nun, men? Yeah. No. Kumbaga kung magbabayad ka ng ganong kalaki, sabihin mo sa kanya, yung isang pa ako naman, ilagay mo naman sa pinto para makapasok na ako ng tuloy-tuloy. Hindi naman yung putang sinara mo na nga yung pinto, nilak mo pa eh. Yeah. Pero depende rin, kahit sumali ka sa mga ganun talaga, kahit maging tanga ka, magbayad ka talagang hindi ka rin magiging yayaman ng basta-basta eh, 'di ba? Too good to be true nga, 'di ba? Talaga it takes time talaga. Totoo. Kaya wag ka talagang gamitin mo si ChatGPT. Kaso nga lang, parang bobo rin si Jarvis dun eh. Estafa daw pero hindi naman pala scammer eh. Scammer ka nga, di ba? May kaso ka scammer. Parang naging siguro nag-iossi din to ng Galactus Spartacus Gumakatus. Hindi. Sinasabi niya siguro kasi hindi pa siya na kukonvict. Kumbaga pag na-convict, kaya nga sinabi umalali pa rin daw sa mga sa mga balita ika nga. Sabagay. Yeah, parang pedophile na hindi rapist. Totoo yan pare. Pedophile. Nag-a-admire lang. Ay, bisit ako.
Bakit ka may ban? Bakit may candy sa loob ng ban mo? Mga ganun ba yun? Ba't may candy Oh, sa loob oh, ng ban oh, mo? may ban, may candy pero wala pang batang pumapasok. Anong kaso ko? Masama bang may candy at may ban? Tangina, imbis na visit ako sa mga ganyan, sa mga PDF na yan. Kasi kinikwento ko nga sa mga katrabaho ko, 'di ba? Siguro nakwento niyo na rin 'yan na 'pag, may PDF sa Pinas, puta gulpi sarado ka man. Pero naniniwala ba kayo pare? Ang pedophilia, laganap na mas nung unang panahon pa sa history natin. Mukha. Anong feeling ko ano parte na Kasi yun ang ng daming psyche natin. kinakasal na young, 'di ba, dati? Hindi pare, nung unang panahon, ang Greece, meron silang isang tradisyon na ang mga matatandang philosopher, matatandang politiko, kukuha sila ng batang-batang protege. Para ituro Gaano lahat ng kabata alam 'to? nila, Talagang mga 10, oo, 9, 10. Pero parte nun pare, nagkakaroon sila ng relasyon. mm. Hindi nila Ano to alam pare? 'no? Parang bini-build up. Pinaka-brutal na army sa buong mundo nung panahon nung period na to pare was the Spartans. Yung Spartans yan, ginagawa rin nila yung practice na yan. Sigurado yun, puta wala pang CCTV Oo. nun, eh. Holy Kumbaga, shit, man. ngayon ang tawag doon pare grooming. Mm. Yun ang tawag ngayon. Pero nung unang panahon tradisyon yun. Ang pinakamalulupit na Asian warrior pare, mga samurai, ginagawa rin nila yan. Kumuha sila ng batang protege, ginagawa nilang lovers. Hanggang sa tumanda sila pare, yun yung ano nila, life, ang tapat sila mag-best friend na nagpwepetan ganun. Ganun tol. Oh my God, man. Oh my God, bago pa magkapitan dito pero how are we guys? That's a good podcast from courtesy of Jarvis. Tol, obvious na pumipitik yung ano mo, yung ADHD mo kasi pag-uusapan lang natin sandali, hindi tayo mababad. Bigla mong kukulitin na si Jarvis. Hindi, pero masyadong intense yung ADHD mo ngayon, pre. pag hindi kinikiliti yung ano mo, yung interest mo, parang puta na, swipe left. Swipe left. Para kang nasa dating app. Pinapagod si Jarvis, eh. Kasi ini-estimate ko parang 10 minutes per topic, eh. Parang hinahabol-habol ko rin, eh. Pero okay tong podcast na 'to. Anong title ng podcast na 'to? Ano nga sinabi ko Itanong niya? kay ChatGPT. Topic huli, itanong kay ChatGPT. Which is nice, parang ginawa niya tayo ng ano, I mean pinilit natin siya 'no. Nailabas kasi ang dami niya pang pasikot-sikot, eh. Pero in the end, talagang inano niya, talagang sinabi, "Okey, ngayon dire-diretso na tayo." Sabi niya. Mabalik tayo sa ano, mabilis lang. Ito medyo na ano lang ako, na-curious lang ako rito. Ang unang naka-imbento pare ng anal sex was the Greeks. Pero ito hindi nila na-realize pare. Puta mabuhok yung pet nila. Kasi mabubuhok sila ng tao. Hindi pa dapat muna nila inimbento kung paano mag-shave ng butas yung pet. Bago anal sex. Ito lang natin kay Jarvis. Wag na. Wag na, puta ma-flag pa tayo. Itanong mo to. Ma-flag pa tayo kay Jarvis. Holy shit. Para sa audience at future audience, food for thought yun. Oh my God, pare. Oh my God. But kailan kayo pupunta dito? Ano naman tayo? Kailan kayo pupunta dito? Susukatin natin yung pinunta diyan. Oh, sa pinunta mo. Okay, sino yung mas malapit sa main city ng Denmark? Sino mas malapit? Parehas. Hindi, sino mas malapit sa main city ng Denmark? Parehas kami ni Kuya Carl. Hindi, kaya dapat na pumunta, mas malapit kayo. It doesn't make any sense, tol. It doesn't make any sense. Ayun nga yung sense, eh. Babalik ta rin natin. Okay, sige. Babalik ta rin natin, tol. Pinakamalapit sa main city ng Cebu
Sino? Hindi kami yun, tol. Si Kuya Dean. Si Kuya Dean. Kasi doon siya eh. Ako dito, mas malapit siya doon. So, oh my God. Man. Yeah. Pero, Sige, ah, hahanap kami ng time para makapunta ulit dyan. Babalik kami diyan, Don't kailangan ko ng worry, masarin don't worry. cake, man. Masarin cake Kukuhain ba ko yun? yung Marasin off-script cake. pa. Ayan, mazarin cake, yeah. yung lemon yung lasa. Masarap nga yun. Ang sarap nun, men. Nakakain yata ako 5 ganun. Last time hindi natin Mabait naabutan kaya yung pa, chicken. Brad, nangyari sa'yo. Last time hindi natin naabutan yung chicken skin eh. Yeah. Puta, wala na yata, hindi na yata sila nagbebenta ng chicken skin. Kasi Bakit nagsara na yung pool sa Audiling nila eh. So, Okay, ewan ko kung anong bakit? ginagawa sa mga balat ng manok, pre. Kasi Dahil 'di ba, hindi nakakabenta ng hindi nakakabenta ng malaking roast chicken ng Killing Fields. ewan ko, baka Ganun ba yan? nag-cost cutting o ano, no? Kasi 'di Oo, ba kasi yung mga pare chicken, yung mga balat, 'di ba? Yung balat lang na hindi sinasama sa packaging dun, yung carcass niya eh, yung ano, 'di ba may balat dito yun sa likod? Yun yung nire-rep, sabay nilalagay sa gina-grind, nilalagyan ng kung anong pampalasa. Sinahalo sa meat naman, naghihiwalay yun eh, balat sabay yung buto, sabay yung mga buto sa machine kuhain ng 'di ba gagawa ng pulse yung pulse. Pero yun nga Ganun. rin kasi yung problema eh. Ang competition ngayon pare ng roast chicken is Grostin. Ang pinakamalaking nagbebenta ngayon ng Killing Fields is Grostin pare. Yan ang pinaka-boom ngayon eh. Siguro nalugi ang chicken ang field sa production ng roast. Yeah, baka pre, baka. Kasi isa ibang pod natin yun na pag-uusapan at gusto kailan ba mawawala yung snow? Puwede na ba ako makadaan diyan? Sabi ni Kuya Ryan puro snow daw diyan, walang naglilinis eh. Totoo ba yun pare Kai? Wala. Ginamit ni Dono yung fat bike Totoo kanina umaga. bike. Bigla siya kumatok sa bintana. Sabi niya, "Skit, ang kapal ng snow, hindi kaya ng fat bike, man." Oh my God, man. Shout out na tayo sa mga maglilinis ng snow sa Copenhagen pare. Maawa naman kayo, mga tropa ko 'di makalabas oh. Well, ang teorya ko diyan is nung kumakapal ang snow rito, meron silang certain company na hinire para gawin yon. Ang problema, there was a long time na hindi nag-snow ng ganong kakapal eh. So parang sa kanila, ba't pa natin kailangan ng company nito? Siguro tinanggal nila yun. Tapos yung dumating tong snow na to, parang inisip nila, okay, sino kukunin natin? Meron naman naglilinis pero hindi sila ganong karami pare. Kasi hindi ganong karami. Sino kaya May nakita ko parang 2 snowplow eh. Siguro yung nag-decide nun sa pausa nila kumakain ng Rubro. Ano kaya sa tingin mo Anas, i-quit na natin yung naglilinis ng yelo, hindi naman nag-i-snow eh, puta. Isa na kinagat pa yung kuko eh. Yeah, di mo Rogan? Putang ina. Matindi niyan pare, yung bago nilang hinire pare. Kailangan na namin na maglilinis ng snow. Hindi namin inakala ganito kapal. Putang inis pa. Putang ina, paldo! Nagsisigaw siguro. Ano, ilabas mo na yung red panty mo. Paldo tayo! Kaya kanina para alas 4 na madaling araw, tinitingnan ko yung bintana, nagpa-flow na siya eh. Tangina, buto. Oo, syempre, extra money yan, pare. Di ba? Paldo-paldo siya pare, sila lang eh. Parang 2 yung nakita ko kanina. Isa rito sa Amat Bay. Tapos somewhere papunta na ng Christian Sound. Siguro nagbayad dun yung may-ari na ng mga apartment, no? Hindi, parang feeling ko common yun. Kasi 4 o'clock in the morning eh. Yung mga ganun, usually mga public yan. Mga public na hinire. Oh, or crackhead. Pwede rin.
Paldo si Kraken, pare. Kuya sabi niya, "Woo, ispenene, ispenene, Tangina, pare, ispenene." pagbili niya ng crack, pare, hindi inaabot yung pera, pare, pinapaligo dun sa pusher. Sayawan mo ako habang inaabot mo sa akin yung bato. Oh my God. Bago namin so nagpapasalamat kami sa lahat ng mga future listeners and gonna be future subscribers at ayaw namin na kayong bitawan pero parang gusto namin kayong bitawan Ayaw dahil namin. napakalamig Ayaw sa namin. Denmark ngayon. Pero ganun Pero, talaga. pero Yep. next podcast namin saan tayo? Saan pa tayo? Sa Copenhagen. Copenhagen na meet and greet, mga shoutout sa mga fans namin sa Copenhagen at see you in the next Anyway, pod. ganun talaga mga